Nagpatuloy na sina Li Chang at Moyong sa paglalakbay sa timog upang hanapin si Dr. Lee. Nalaman nilang nagtatrabaho ito sa isang klinik sa Mount Jiungjong na malapit sa Dongnei. Habang papalapit ay may kakaibang nararamdaman si Li Chang at kinabahan ito dahil sa katahimikan ng paligid ng kagubatan. Samantala ay namataan ni Moyong ang isang bahay sa di kalayuan kaya't pinuntahan nila ito. At doon ay nakita nila ang mga matutulis na kawayan na nasa ibubong ng gate at mayroon ding silang lamesa ang nakaharang sa nakasarang pintuan nito. Sinabi ni Moyong na ito na siguro ang klinik pero mukhang kakaiba ito sa ibang mga klinik. Dahil nakasara at hindi mabuksan kaya't pinanik ito ni Moyong gamit ang isang hagdan, pamaya-maya ay binuksan ni Moyong ang pintuan nito, at doon ay nakita sa loob ang mga nagtambak na mga kawayang matutulis na puro dugo ang mga dulo nito, ngunit habang naglalakad sa loob ay biglang nahulog sa sahig si Li Chang kaya't bumagsak ito palabas, at mula sa butas ng sahig ay nakita nila ang mga patay na tao sa ilalim nito, kaya't dagli nilang inalerto ang mga lokal na gwardya kaya't nirecover ng mga ito ang mga bangkay na nasa silong ng klinik. At sa gitna ay inipon nila ang lahat ng mga nakuha nilang mga bangkay, samantala ay sinabi ni Li Chang na maaring buhay pa si Dr. Lee dahil hindi kabilang ang bangkay nito sa mga na-recover. At sa bayan naman ay nagdarao sa mga lokal na elite ng isang pagdiriwang para kay Bompal bilang bagong hinirang na mahistrado at isang angkan din ito ni Haplu, ngunit habang nagkakasayahan sila ay biglang may isang lalaking servant ang tumatakbo patungo sa kanila kung saan ay sinabi nito na may isang nakakakilabot na patayan ang nangyari, kaya't dagli nilang pinuntahan ang klinik ng Julian at doon ay nagulat silang lahat dahil sa nakita nilang mga bangkay. Sinabi ng gwardya na mayroong isang pinaghihinalaan at walang iba ito kundi ang pasyenteng si Yongsin, na kamakailan ay nakitang nagpuputol ng mga kawayan sa paligid ng Dongnei, at suspecha nila na kaya nilagay nito ang mga sibat na kawayan sa bubong upang hindi matuklasan ng mga tao ang mga bangkay. Inutusan ni Bompal ang mga gwardya na hanapin at arestuhin si Yongsin, samantala ay tinanong ni Li Chang si Moyong kung ano ang nangyari at sinabi nito na hinahanap nila ang pinaghihinalaan si Yongsin. Hindi ba nila hinahanap si Dr. Lee? Hindi, dahil mas nakatuon sila sa paghahanap sa salarin, kaya't umalis na silang dalawa upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Dr. Lee, ngunit makikitang patuloy pa din sa paghahanap si Bomila at ang kanyang hukbo sa Crown Prince, at sinabi nito na maghahati sila sa tatlo at kung makikita nila ang Crown Prince ay dalhin nila ito sa mahistrado. Samantala ay makikita naman ang dalawang sundalo habang sakay ng isang bangka at nagtapo ng mga ito ng isang patay sa tubig na tinalian ng pabigat na bato. Makikita din ang ilang mga bangkay na nasa ilalim ng tubig. At sa hanyang ay nakipagpulong ang chief scholar na si King Sun at ilang mga kasabwat nito. Iminungkahi ng isa sa mga ito na ibigay kay Hapjo ang sulat ng covenant na pinirmahan ni Li Chang upang mailigtas ng chief ang buhay ng iba pang mga scholar. Sinabi din ito na dahil ang gusto lang naman ni Hapjo ay ang sumuko ito sa kanya, at kahit papaano ay ililigtas nito ang buhay ng mga scholar kung sakaling dadalhin mo sila sa panig ng angkan nito, at iyan lang ang tanging paraan upang makaligtas tayo. Ngunit naabala sila nang biglang dumating ang court lady ng palasyo ni Li Chang. Ipinaalam nito sa kanila na ang isang bangkay ay natagpuan sa palasyo ng hari. Hindi sila makapaniwala sa pangyayaring iyon sa loob na palasyo, dahil ang tanging mga maharlika lamang ang pinahihintulutang makapasok doon. Pagkaalis ay sinabi ng isang kasama nila sa chief na may pag-asa tayo kung totoo man ang sinasabi niya, na mukhang may itinatago si Hapju, kaya't sumang-ayon ang mga scholar na kung malalaman nila kung ano ang itinatago ni Hapju, ay maaring mailigtas nila ang kanilang mga sarili, ang mga scholar at si Li Chang, at mapapabagsak din nila ang buong angkan ni Hapju. At sa Dongnei ay pinuntahan ni Li Chang ang supplier ng halaman ng gamot sa klinik ng Julian. Sinabi nila sa lalaki na hinahanap nila si Dr. Lee. Bagamat kumiiwas at galit ang lalaki ay nagawa itong masuhulan ni Moyong ng pera, kaya't sinabi ng lalaki na pinuntahan ako ng manggagamot na si Sobi kahapon. Masaya si Moyong at sinabing talaga mayroong nakaligtas sa klinik. Nasaan siya ngayon hindi ko alam, pero maaaring nagtungo siya sa Frozen Valley. Pumunta siya sa akin at tinanong niya sa akin ang tungkol sa resurrection plant na tumutubog doon, at sinasabi ng mga tao na kayang buhayin nito ang mga patay. Mukha siyang naguguluhan at hindi normal, at nang marinig ang sinabi ng lalaki tungkol sa halaman ay dagling pumasok si Li Chang. Ano sabi mo? Isang halaman na kayang bumuhay ng mga patay? Oo, pero walang ganong bagay dito sa mundong ito. Ngunit sinabi nito sa kanila na matatagpuan ang Frozen Valley sa Mount Gomi sa hilaga ng Dongnei. Nakarating na sina Li Chang at Moyong sa Frozen Valley kung saan ay nakita nila si Sobi na naguhukay sa isang nagyayalong kuweba. Sinabi nito sa kanila na hindi nakaligtas si Dr. Lee sa sakuna, at dahil sa resurrection plant kaya nangyari ang sakuna sa Jiulhian Clinic at sa Hanyang. Natakot ito nang marinig ang sinabi ni Moyong na dinala ang mga patay sa opisina ng mahistrado upang imbestigahan.
Sinabi ng babae na hindi papatay ang mga taong iyon pagkatapos ay dagling umalis ito at sinabi na wala ng oras dahil malapit na silang bumangon. Sinabi ni Li Chang, di ba may sinabi kang halaman na nagdulot ng sakuna sa Hanyang at sa klinik? Sinabi ni Dr. Lee na binuhay niya ang isang patay na lalaki sa Hanyang sa pamamagitan ng resurrection plant at nabuhay din ang mga namatay na tao sa klinik at naging mga halimaw. Naalala ni Li Chang nang puntahan niya ang kanyang ama sa palasyo kaya tinanong niya si Sobi na para din ba silang mga nabaliw at kumuungol na parang mga halimaw. Sumagot ang babaeng manggagamot ng oo. May mga ebidensya ka ba na magpapatunay sa mga sinasabi mo? Oo, may journal na itinatago si Dr. Lee sa medicine shed sa klinik at nakasulat ang lahat doon. Sinabi niya na kung makikita namin ang resurrection plant ay malalaman namin kung paano gamutin ang sakit kaya't nandito ako para hanapin ang halamang iyon. Wala na tayong oras, kailangan na nating makapunta sa opisina ng mahistrado bago lumubog ang araw upang mapigilan ang mga pag-atake nito. Sinabi nito kay Muyong na pupunta ako sa klinik at pumunta kayo sa opisina ng mahistrado upang mapatunayan ang kanyang mga sinasabi. Samantala ay mabilis na sumugod si Yung Sin nang malaman niyang inalis na ang mga bangkay sa klinik at pasigaw nitong tinanong ang mga gwardya kung nasaan ang mga bangkay doon at sa opisina ng mahistrado ay ine-examine naman ng coroner ang mga kagat sa isang bangkay kung saan ay nakita nila na tila kagat ito ng mga hayop ngunit mukha namang marka ito ng kagat ng isang tao. Pamaya-maya ay humahanggol si Yung Sin patungo sa kanila. Binalaan niya ang mga tao doon na hindi patay ang mga bangkay at muling babangon ang mga iyon at aatakihin sila ng mga ito, ngunit pinaaresto siya ng mahistrado. Nang makuha ang isang sulo ay sinubukan nitong sindihan isa-isa ang mga bangkay. Nang mahuli ay sumigaw ito at sinabing huwag niyong patayin ang mga apoy. Nakarating na si Li Chan sa klinik at pagpasok ay nakita niya si Bumil. Habang hawak nito ang journal ni Dr. Lee ay sinabi nito sa kanya na ito ba ang dahilan ng pagpunta mo dito, at pagkatapos ay binasa nito sa kanya ang order ng hari. Sinabi nito na sa pagtatanong sa 89 na mga iskolar na nagpapakalat ng propaganda ay natuklasan na ang utak sa likod nito ay ang Crown Prince. Dalhin ang Crown Prince sa Royal Investigation Bureau. Pagkatapos lukutin ang papel ay sinabi ito na kailangan kong sundin ang hari at dalhin ka sa Hanyang. Hindi kita igagapos dahil ikaw pa din ang Crown Prince ng bayang ito, kaya tahimik ka na lang na sumama sa amin. Ngunit sumagot si Li Chang at sinabing may hari pa ba ang bansang ito, bakit ipinatawag mo si Dr. Lee sa Hanyang? Dahil siya ang magaling gumamot sa sakit na chickenpox. Ngunit ano ang ginamit niyang gamot at para saan ang resurrection plant? Mangiyak-ngiyak ito at pasigaw na sinabing buhay pa ba ang ama ko? Buhay pa siya, ngunit ang katotohanan ay wala pa siya sa kanyang pag-iisip at magiging maayos din ang hari hanggang sa mga nakang reyna. Ganyan na ba talaga ang paghahangad niyo upang mahawakan ang kapangyarihan at ginagawa mo ang hindi mo dapat gawin bilang naglilingkod sa hari? Nakakaawang makita si Li Chan sa eksenang ito dahil sa paghahangad sa kapangyarihan ay pinagkaisahan siya ng itinuturing niyang pangalawang pamilya, niloko pa siya at tinanggalan ng karapatan bilang anak at bilang tagapagmana ng korona ng hari, at ang mas masakit pa dito ay ang pagbabalak pampatayin siya ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Bumil na naging maswerte ka lang dahil anak ka ng hari, pero ang tingin mo sa amin ng aking ama ay isang nakakasuklam na mga insekto. Tama ka, dahil insekto ka naman talaga dahil hinamak mo ang hari at ang maharlikang pamilya at nagdulot ka ng paghihirap sa mga tao at iyan ang ginawa mo at nanangkan mo. Diba't sabi mo dati patayin kita ng espada kaya tutuparin ko ang hiling mo ngayon at biglang hinugot nito ang kanyang espada. Sinabi mo na sinuwerte lang ako pero ako ang pinili sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng aking ama at parurusahan kita, at hinugot na din ng Crown Prince ang kanyang espada. At doon ay nagkaroon sila ng matinding paglalaban kung saan ay nahiwa ni Li Chang ang pisngi ni Bumil. Nagpatuloy ang kanilang labanan ngunit bumaon ang espada ni Li Chang sa kahoy at nang mabunot ay napaupo ang Crown Prince kaya tinutukan siya ng commander. Pagkatapos ay sinabi nito na hindi ka dapat ipinanganak bilang isang Crown Prince. Ngunit nagambala sila nang biglang may gumalaw sa isang kahon, lumapit ang dalawang sundalo at itinagilid ito. Sa opisina ng mahistrado sinubukan ni Bumpal na paaminin si Yung Sin, sinabi nito na bakit mo pinatay ang mga taong iyon. Sumagot si Yung Sin at sinabing ilang beses ko na bang sinabi sa inyo na mga halimaw sila at hindi sila namamatay, at kailangan na nating makatakas kaagad bago lumubog ang araw, ngunit inakala nila na nasisiraan na ng ulo ang lalaki. Ilang sandali ay dumating na sina Sobi at Muyong at dagli itong pumasok at doon ay sinabi niya sa maestrado na totoo ang sinasabi ni Yung Sin, na ang mga taong ito ay hindi mo napatay at kapag lumubog ang araw ay magsisibangon itong muli at aatakihin nila ang mga tao hanggang sa mamatay, kaya't kailangan nyo silang ikulong kagad. Pagkatapos ay ipinakita naman ang pagtatakip sili ng kalangitan. Sinabi ni Sobi kailangan nyo nang tumakas ngayon din, bilisan nyo, ngunit tinawag lang silang mga baliw ng mahistrado at ipinag-utos nito na ikulong sila.
Tanghulihin ng mga gwardya ay nagsisigaw si Sobi at sinabi sa mga tao doon na bilisan nyo, tumakas na kayong lahat. Sa isang flashback ay pinakitang sinusuri ni Dr. Lee ang hari at kinumpirma ang pagkamatay nito kay Hokju at sa anak nitong Reyna, ngunit iginiit ni Hokju na kailangang mabuhay ng hari ng isa pang buwan hanggang sa mga anak ng lalaki ang Reyna, inutusan niya ang manggagamot na ulitin ang ginawa niya 3 taon na ang nakakaraan. Samantala ay makikita naman na tila kumikislot-kislot habang nakahiga ang hari at nakatayo din si Hokju doon, biglang dumilat ito at ipinakita ang kadenang nakakabit sa hari, bigla nitong inatake si Hokju ngunit hindi magawang makalapit ito dahil sa pagkakatanikala. Samantala ay nagulat naman ang isang lalaking acrobat na makita niya na may gumalaw na isang bangkay doon, kaya't nagulat silang lahat na makita nila ang paggalaw ng isang patay sa gitna. Inutos ng maestrado sa isang gwardya na tanggalin ang pagkakatikip sa bangkay, at pagbukas ay unti-unti nang bumangon ito kaya't napasigaw sa pagkabigla ang maestrado at pagkatayo ng bangkay ay nagkagulo silang lahat doon. Ngunit biglang may sumigaw na lalaki at sinabing asawa ko iyan pagkatapos ay lumapit ito sa bangkay at inakap nito ang bangkay ng kanyang asawa. Pamaya-maya ay biglang dumilat ang mga mata nito at agad siyang inatake ng zombing asawa at makikitang nagbangunan na din ang lahat ng mga bangkay doon. Nang makita ang mga zombie ay agad na umalis na si Muyon sa lugar pagkatapos ay inatake na ng mga zombie ang lahat ng mga tao doon. Habang ikinukulong si Sobi ay narinig niya ang mga sigawan sa labas, itinulak naman ni Yung Sin ang pinto ng kulungan at kumarlipas ito ng takbo palabas upang makatakas. At sa klinik ay makikitang binubuksan ng 2 sundalo ang isang kahon at nang mabuksan ay dagling inatake at kinagat ng naging zombie na si Dr. Lee ang isang sundalo, sinaksak ito ng espada ng commander ngunit hindi ito tinablan, pagkatapos ay tumayo ito at inatake si Bombing ngunit sinaksak muli ito ng isang sundalo ngunit hindi pa din ito namatay. Sa pagbagsak ng doktor ay inatake nito ang isang sundalo ngunit nagtago ang sundalo sa loob ng kahon, ngunit pamaya-maya ay bumangon na din ang isang sundalong nakagat at inatake nito si Bomb-il, ngunit espada niya ito kaya't bumagsak ang zombie, ngunit bigla naman siyang inatake ng zombing doktor at pinagkakagat siya nito sa leeg, ngunit agad na binagsakan ni Lee Chang ito ng tila hollow block sa ulo ang doktor kaya't namatay ito. Bumangon si Bomb-il habang hawak nito ang kanyang leeg na may kagat at ilang sandali ay bumagsak na din ito at nanisay. Pero para sa akin siguro ito na ang naging karma sa kasamaang ginawa ni Bomb-il kay Lee Chang, at kung di dahil sa kagagawa ng kanyang amang si Hokju ay hindi naman magkakaroon ng mga zombie na umaatake sa mga tao. Ilang sandali ay biglang bumukas ang kahon at tumakas ang isang sundalong pumasok doon kanina. Na makita nito na naging zombie na si Bomb-il ay dagli itong lumabas at sinara ang pinto. Biglang inatake ni Bomb-il si Lee Chang kaya't nagtatakbo palabas ang Crown Prince ngunit nakasara ang pinto. Nang hindi mabuksan ang pinto ay agad niyang inespada ang commander kaya't naputol ang ulo nito. Pagkatapos ay lumabas na si Lee Chang at nagtatakbo sa labas kung saan ay nasaksihan niyang nasusunog ang lungsod ng Dongney. Ano na ang gagawin ni Lee Chang nang makita niyang nasusunog ang lungsod ng Dongney? Nakaligtas kaya si Namuyong at Sobi pagkatapos magsibangon ng mga bangkay? At sa palagay mo bakit nga ba sa tuwing paglubog lang ng araw bumabangon ang mga zombie sa movie na ito? At yan ang ating aabangan Lord sa nakaka-excite na episode 3 ng Kingdom. Nagsimula ang episode 3 ng Kingdom nang ipakita ang mahistradong si Bompal at iba pang mga gwardyang kasama nito na nagtatago sa silong ng isang bahay. Makikitang hinihingal ang mga ito habang nagtatago. Pamaya-maya ay makikita ang nakatingin na maskara ng isang lalaking nag-a-acrobat. Nagsisigaw silang lahat nang biglang tumambad sa kanila ang zombing may suot ng maskara at pagapang na inatake sila nito. Kaya't pinilit nilang gumapang palabas habang papalapit sa kanila ang zombie. Dumating din ang isa pang zombie at kinagat ang kasama niyang gwardya sa silong. At sa wakas nagawang makatakas ni Bompal at tumakbo ito patungo sa bilangguan kasama ang 2 pang mga gwardya. Makikitang nagmamadali silang binubuksan ang isang kulungan ngunit dahil sa pagmamadali ay hindi nito makita ang tamang susi nito, kaya takot na nagsisigaw ang maestrado nang makita niya ang mga anino ng mga paparating na mga zombie. Sinabi nito na bilisan mo punyeta. Nakain ng mga zombie ang isang gwardiya nagbubukas ngunit binuksan ulit ng isang gwardya ang isang kulungan kung saan ay nakakulong si Sobi. At sa wakas ay nabuksan nila ito kaya't dagling silang nakapasok ngunit nang ilak ulit ng gwardya ang pinto ay nakagat siya sa kamay ng isang zombing umatake. At doon ay biglang nangisay ito at namatay. Nang makita ni Sobi ang espada ng nakagat na gwardya ay agad niyang dinampot ito. Ilang sandali ay biglang naging zombie na din ang gwardyang iyon kaya't itinutok ni Sobi ang espada sa gwardya. At nang umatake ito ay dagling bumaw ng espada sa leeg ng zombie kaya't namatay ito at dahil do'y nakaligtas silang 2 ng mahistrado.